mabilisan na tayo. Ang pag-usapan natin, may kaugnay naman sa batas na dapat marami sa OFW bago umalis sa Pilipinas. No? Kasi, di ba, anong sabi dito kanina? Sa PIDOS, unang PIDOS ang sabi, bakit ka dito? Ang purpose, manihanda ang mga sarili sa mga panibagong hamon, no? At mga pagsubok na kaharapin pagdating sa labas sa bansa. Tama po ba? Yes, sir. Nabanggit kanina. So actually, kabisado ko rin ito. Yung nila naman ng Mudyon, kabisado ko rin po ito. Yung part nila ni Sir Tulan, si Ma'am Sandra din. Kabisado ko rin yun. Kasi yung part nila is part ko na rin ako. Part ko din naman po. No? Yung part ko lang, hindi nila part. No? Lahat ng pidos, labi pidos ito. Pidos dyan, pidos doon sa taas. Ang dami dyan, no? Pero ang sigaw kanina, narinig nyo, pera, tama? Narinig kayo? Oh, pera. Pagdating sa labas sa magsa, sir, tulungan niyo kami, ang dami. Hindi ako nag-lecture doon. Pero bakit nakarating sa akin? Ang number ko kumakalat na sa labas ng bansa. Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa itong mga pidos na to. Wala pa yung pidos dyan, pidos doon. Hanggang sa taas. Ako'y nasa servisyo na. Wala pa itong mga speaker dito na nakita niyo kanina. Yung mga gumagalat yan, wala pa yan. Ako'y nasa servisyo na. Bakit? Nasa servisyo na. Eh wala pa nga itong video eh, noon. Building, wala pa itong video building noon. Ako'y nasa servisyo na. Yung building na yan. Wala pa yan noon. Chowking pa lang yan. No? Chowking pa lang yan. Ako'y nasa servisyo na. Ma'am, gusto mo malaman kung building? Ano trabaho mo, ma'am? Ano, nurse, engineer? Engineer po. Wow! Alam ko. Pag engineer, ma'am, ayaw mo na mag-engineer sa Pilipinas. May upper ka na. Ano, ma'am, architect? Civil? Ano po? Electrical. Electrical. Electrical engineer! Ma'am, kasi nung nakaraan dito, sabi ko, gusto mo malaman kung anong building? Yes, sir. Anong engineer ka, ma'am? Yes. Anong klaseng engineer? Architect, engineer. Ma'am, dahil gusto mo malaman ang building na yan, mamaya, sama tayo para malaman. Papayag ka ba? Sabi, opo sir, papayag ako. Sino kasama ko? Tayong dalawa. Pero bago tayo pumunta doon, sabihin ko na sa yung building kung ano yan. Sabi ko, ma'am, yung building na yan, yan po ay Lotus Hotel. Sabi ka sa akin, sabi ko, ma'am, sasama ka pa rin sa niya. Sige po. Sabi ko, kasi bro, ni engineer. Alam ko kung ano nasa purpose niya. Ano ang pakay niya. Di. Sabi ko, ma'am, sigurado ka. O, pagbaba namin sa baba, sabi ko, ma'am, tingnan mo ang pintuan. Pero bago tayo pumasok, tumingala ka muna. Sabi ko, ang daming biak-biak yung building ngayon. Structure ng building, ang daming biak-biak. Sabi niya, tama sir, kaya ako pang sumama sa'yo kasi magiging project ko naman yan. Yan po ang purpose. Dahil ko sa doon para magkaroon ng panibagong opportunity. No, hindi flood control. Sabi ko, di ba? Sabi ko, ikaw talaga sinasabi. Marami kong natutunan sa'yo. Yan, sabi ko talaga. Talking dati yan, ma'am. Kaya yun. Kaya ako nandito. No? Ang purpose lang, may matutunan kayo. Kasi bakit? Ano sabi ng ahensya ng gobyerno dapat? Ang mga OFWs bago umalis ng Pilipinas, mayroon silang matutunan. May malaman sila, may alam sila, may kaugnay sa batas na dapat nilang malaman. Hindi nila alam noon. No? Dapat alamin nila ngayon. Tama? Mapa-ex abroad. Dapat ex abroad. Mapa-ex abroad man. Dapat kailangan malaman pa rin nila. Kaya ang iba, kasi, ang iba, nakaupo dyan, ex abroad. Kunyari na nakatingin sa speaker, yes sir, yes sir, yes sir. Pero akala mo maraming natutunan kasi nag-yes sir, nag-yes ma'am. Pero sa totoo lang, habang nakaupo dyan, no? Tumatango, pero nasiisipan, anong oras din naman kami pagkawala? Kasi ex abroad yan, no? Kasi dapat ex abroad, wala magpidos, certificate na lang agad, no? Wala sinasabi ang UWA. Ang sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first timer, maging sa mga ex abroad. Bakit? Mandatory ang PIDOS. Tama?
Kaya solve na. Ang problema ng mga ex-abroad, solve na. Kaya kung kanina, silip ako dyan, nagpapatawa yung speaker dito, ang iba hindi lang naman tumatawa. Kasi ito na talaga. Ngayon, hindi pwede. No? Sisiguraduhin ko, pag ikaw ay laging nakasimangot na lang dyan, hindi kita tatantanan. Sisiguraduhin ko sa'yo, hanggang sa paglabas mo dito, nakangiti ka pa rin. Kaya normal ang pagdating mo ng bahay mamaya, pag nagtanong si Mr. o si Mrs. mo, mahal, bakit kanina, pag alis mo parang ang bigat ng problema na iyong dinadala. Pero ngayon, bakit? Pag uwi mo, parang sobrang mong saya. Magtataka si Mr. o si Mrs. hindi ka naman sumasagot. Habang kinatanong ka, hindi niya alam, nalipasan ka na pala ng buhay. Tawa lang ng tawa. Oh, Sam Carbajosa ha? Sam Carbajosa, welcome po sa Amipa Pidos. Dapat kayo ang mag-welcome sa akin kasi akong huling pumasok, tama? Okay. So ngayon ganito na lang. Sayang ang live streaming. Nawala mo. Sino may Gcash dyan? Magbabayad ako. Meron ba? Magbabayad ako. Wala. Hayaan nyo na lang. Magpaload sana ako eh. Okay, tuloy-tuloy tayo. Mr. Sam, ano malas ang ating pag-usapan? Ito may pagunay buhay o FW pagdating sa labas ng bansa. No? Dapat may handa ang bawat sarili pagdating sa labas ng bansa. Mapa-professional, non-professional, may pinag-aralan o wala. Dapat ihanda mo yung sarili pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Tama? Iba. Sa batas, walang pinipili. Pag nagkaroon ka ng violation, talagang mananagot ka sa batas. No? Meron kasabihan ha, ignorancia legis, niminim is kusat. Ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one. And no one is above the law. Hindi ibig sabihin, mataas ang kapangyarihan mo, no? Ha? Exempted na doon, hindi po. Kahit mataas ang kapangyarihan mo, kahit anong mga paratang binabato sa iyo, walang katotohanan. Pag pinailan ka ng kaso, harapin mo. Bakit pag hindi mo hinarap? Pag kinasuhan ka, pwede kang maging guilty. Then guilty ka, pwede kang makulong. Tama? Kaya dapat magiging handa. Okay? Sino? Ang mga ex-abroad. Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas ang mga kamay. 6. Sino? Ang first timer. Taas yung mga kamay. 7. 6 times 7 equals 40. 42. 49. Dali lang, 6 times 7. Bang! 6 times 7. 42. Tama? Okay. Mahiling mangudigo. Grabe yung doktor namin dati. Engineer. Si Engineer Montequera. Sabi niya, sige. Kailangan pumasalat sa exam. General Algebra, ma'am. General Algebra. Tingin siya. Hirap eh. Yung given, may expanded form, no? Given number, tapos isolve mo hanggang kung yan. Ikot. Pagdating dito, yun lang ang answer. Hirapan pa. Pag exam, pasado kami lahat. Hindi namin alam, may nakatingin pala doon. Tatanggalin ha. Ibagsak ko yung lahat. Ay sabi ko naman, pag nag-gira, hindi naman kasali. Pag nag-gira, hindi naman magbilang ng bala, di ba? Kaya sige na, sabay-sabay na tayo lahat para pasado. Okay! Hindi ako nawala sa topic. Tuloy-tuloy. Mr. Sam, batas, yes. Okay. Bakit ka nagtatanong, Mr. Sam, kung sinong first timer ex-abroad? Gusto ko lang malaman. Dahil batas ang ating pag-usapan, dapat alam ng isang OFW ang kanyang pinapasukan, tama? Nung lumabas dito kanina, yung present ni Sir Julan, end of presentation, anong naramdaman mo? Di ba? 100%. Masaya ka na, tama? Kasi end of presentation, okay? Masaya ka na kasi after ng pagpidos, makakalabas ka na, makakain ka na, may certificate ka pa, tama? Pag uwi mo, ilang araw na lang maghintay ka, makakaalis ka na, tama? Pero ang tanong, lahat ba ay nakakaalis? Sigurado bang makaalis? Ngayon, dito sa part ko, kanina, more on excitement ang narinig ninyo. Kanina sa lahat ng speaker, pagdating sa part ko, marami kayong marinig more on discouragement.
na hindi mo narinig doon. Marinig mo ngayon. Na hindi mo naramdaman. Maramdaman mo ngayon. Sobrang. No? Mag-isip ka ng marami. Sobrang. No? Hirap. Nervous. Takot ang maramdaman mo. Kaya dito lagi ko sinasabi, dapat pag ako na nagto, wala na akong makikita na mayroong patayo-tayo. Labas-pasok. Kaya, labas-pasok. Dapat ang gusto ko makita, ay pasok lang ng pasok. Kasi ayaw ko nang ma-distract yung katabi mo. No? Sa kagagawan mo, tuwing tayo mo, silip kita. Pero, ang iba sinusunod naman ako. Ayaw talaga, ayaw nang lumabas. Laging sinabi, concentrate, ang focus ng mind sa akin, huwag sa katabi, huwag sa cellphone, huwag kung paano makauwi. Pira na daw. Ayun na yun. Okay. Kasi bakit? Malaga ang pag-usapan natin yun. No? Pero kaya lang, ang iba, habang ako yung nagsasalita, habang pahaba-habang kwento, sinabi ko na huwag nang tumayo, tayo labas ba? Pero ang iba namimilit pa rin na lalabas. Bakit? Dahil sa mga naririnig sa akin. Grabe ang tawanan, pero habang pahaba ang kwento, ang pahaba. No? Gusto din mong tumawa, hindi na makatawa-tawa. Ngiti man lang. Na bakit? Hinahatak na ng antok ang kanyang mga mata. Sana ngayon, walang mangyayari dyan, yung naramdaman nila, huwag mong maramdaman. Ngayon magtatanong lang ako, lahat ba fit to work? Yes! Okay. Kasi after ko dito, ang iba, sa halip ng fit to work, nagiging unfit. Huwag kayong mag-alala sa lahat ng sasabihin ko. Hindi sadya na sasabihin ko sa inyo. Hindi sadya ng agency mo pupuntahin ka dito upang takutin. Pinapunta ka dito para ka mayroon kang matutunan. Tama ba, ma'am? Iba nang may alam na, tama? Yes. Okay. Ngayon, Mr. Sam, ano ang ating pag-usapan? Kamusta uli? Ang excitement mo, 100% ba? Sana hindi mabawasan. Ngayon, umpisan ko na. Unang tanong, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na ng kontrata, taas yung mga kamay. Then, sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 11. Okay. Sabi niyo ba? Parang hindi naman siya nagbilang. Hindi nga ako nagbilang. Noon nagbibilang ako, nung wala pang lockdown. Kasi noon, ang ganda ng sahod ko noon. No? Wala pang lockdown. Pero nung after ng lockdown, wala na akong sahod. Bakit? Kaya pahirapan kong sarili ko na magbilang. Tama? Basta, sabi ko, 10. Ang kasunod is 11. Tama? Oh, pero mayroon hindi tumataas ang kamay. Sa mga hindi tumaas ng kamay, hindi naman ako namimilit. Napataasin talaga kayo ng kamay, no? Karapatan mo, no? Pero magtatanong lang ako. Sa mga hindi tumaas ng kamay, ano kayo? Sabi ng iba dyan, nakatingin na sa akin, pakialam ko sa'yo. Walang ligtas. No? May inantok ko lang. Kung inantok ka, patutulungin naman kita. Pero kung magala, pagdating sa part ko, antok ka man, pagigisingin kita. Lahat ng gutom, bubusugin. Lahat ng may problema, dadagdagan ko. Okay. Sabi ng misis ko, dinala ko si grabe kapag nag-lecture. Hindi mawala yung tawanan. Siyempre, sabi ko, pag ikaw ay magaling na cook, dapat magaling ka sa mga spices, tama? Habang nagsasalita ka, seryoso man, magluluto ka, seryoso man, ginagawa mo, pero kailangan masarap ang timpla. Tama? Ma'am, ikaw, masarap. Masarap ka ba magtimpla, ma'am? Bakit? Magtatanong. May nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi, tama? Ito na. Umpisa na natin. Sana buo pa rin ang loob mo. Sana hindi mabawasan ang excitement mo. Kasi tuwing may nangyari, sa'yo bawasan ko ng 20% ang excitement. 5 times ako magbawas. Pag naubos, 5 times 20 equals 100. Ubos ang excitement mo. Tama? Okay ngayon. Nagtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata. Yung nakapag-sign ng kontrata, 10. Yung hindi nakapag-sign ng kontrata, mas marami.
Guys, ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. No? Batas nga pag-usapan natin eh. Sabi ng iba dyan, ganun ba? Ikaw, siniko agad yung katabi. Pag-sign ka na ba ng kontrata? Sabi, wala. Ikaw, sagot ng kasamahan niya, wala rin. Kaya dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Kaya normal ang pagdating sa usapan na ito. Lalalim yung isipan mo. Pag-isip ka na, bakit ako? Wala pa. Kaya kung nangyari sa'yo, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Ang natira is 80%. At dapat, after magpidos, sisiguraduhin na ikaw yung makaalis na. Tama? After magpidos, kasi may ano ka na, may certificate ka na. Kasi bakit? Nasa batas, mula nag-apply at nabisahan ang isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat na i-deployed na siya. Ang ibig sabihin ng 60 to 90 days prior, 2 buwan hanggang 3 buwan, mula nag-apply siya at nabisahan, dapat na i-deployed na siya. Dapat, nasa labas ng bansa ngayon, kumikita na siya, at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, oo nga. Ako dito pa rin. 10 months na. Hindi pa rin ako nakaalis. Another 20%. Ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira is 60%. Parang biro na, no? Parang biro lamang dumating ka sa pidos. Dapat nakaalis ka na. At dapat ang isang OFW, may tumutunog ng mga lalamunan dyan. Ang isang OFW, sisiguro din na makaalis na. Bakit ang iba nakapagbayad na ng placement fee? Kaya nagbayad na ba? Kalahati pa lang. Kalahati pa lang. Meron na. Pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa akin sobrang laki? Oh. Ang DH, walang placement fee. Pero nung narinig ng kahapon ng isa dito, bakit sa akin sobrang laki? Tinanong niya naman ang katabi niya, sir, ikaw, malaki din ba ang sayo? Anong sagot ng kasama niya? Malaki rin. Pareho silang malaki. Kaya dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko sa excitement. Ano? Ang natira is 40%. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel, o restaurant, wala sa namanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency. Dapat sa loob ng agency. Kasi ang iba, bakit kami sa Jollibee? Sabi ng isa, at least pare, pinamerienda tayo. Nung marinig ko na pinamerienda sila, sabi ko, hindi niya pira yun. Pira niya yun. Gumanon sa noo. Ay, sabay, humipo sa noo. Kasi nanilim na ang mga paningin. Guys, dapat sa loob ng agency, no? At dapat, bawas ako uli ng 20% kung nangyari sa'yo. Ang natira is 20% ng excitement mo. At dapat, pag nagbayad, ano meron? Resibo. Dapat, may resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit sa akin? Wala. Nangyari na sa akin lahat. Dapat may resibo. Pag nangyari sa'yo, another 20%, ang idagdag ko, walang natira sa excitement mo.
Paano, Mr. Sam, kung nangyari sa amin? Nangyari sa akin. Lahat ng nabanggit mo. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Sabi ng iba, ano ba to? Utang pang pera kong binayad tapos biktima na pala ako. Hindi mo narinig kanina. Ngayon mo lang narinig. Kamusta ka? Ha? Tuloy, hindi. Tuloy. Ang tunay na mga bayani, dapat hindi lang magaling. No? May tibay ng loob. Tapang at dapat palaban ang tunay na mga bayani. Tama? Kaya pag tinanong ko tuloy ba hindi, dapat ang sagot mo sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Mr. Sam, ganun ba? Makiba. Problema, no? Problema. Kung mayroon mang nangyari dyan sa inyo, hindi pa huli ang pagkakataon. Kahapon, may humingi ng tulong sa akin, sir. 15 kami. Baka pwedeng matulungan pa yung ibang kasamahan ko. Kanina, kinunta ko. Hindi naman. Nalaman lang nila dito sa Pidos. Malaking bagay. Nagpapasalamat, sir. Maraming salamat. May balik ang pera namin. Mga taga Mindanao at saka Cebu pa kami, sir. Kaya dapat ingat. Pasalamat sila. May natutunan, tama? Kasi kung Pidos ka lang ng Pidos, abroad ka lang ng abroad, bayad ka ng bayad, no? Hindi mo na alam pinagagawa mo, hindi mo alam biktima ka na pala. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya kung bakit ka magtataka, marami dyan, no? Nagpidos noon, pidos ngayon. Pidos, no? Akala lahat ay makaalis na. Ang nangyari, saka-apply, dahil biktima ng illegal recruitment, apply na naman uli. Nung mag-apply, walang alam sa batas. Nangyari na naman uli. Kaya nangyari, pidos ng pidos. Inaabot ng 1 taong kapipidos. Hindi pa rin naka. Normal lang. Kaya magtaka ka. Sundalo, dito na rin ako dati ah. Ngayon nandito naman ako. Ano? Hindi pa nakaalis yun. Kaya pagdating sa pidos, wala, tulog na lang. Kasi, ano ba nangyari sa akin? Lahat ng in-applyan ko, pinagpapidos ako. Ang purpose, may matutunan ka. Tama? Ay biktima ka ng una eh. Hindi magpidos uli. Tama? Oh. Mr. Sam, ganun ba? Anong batas yun? Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo yan? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka magtataka habang ako'y nakatayo sa harapan, panay ikot ang aking kamera, no? Bakit? Once. Uy, sobrang taas na. Panay ikot ang aking kamera. Kasi once na ikaw ay nasintruhan ng aking kamera at biglang nag-blink, may ibig sabihin, ikaw na ang matagal kong hinahanap noon. Parang wala naman. Ang umiwas ang aking kamera, nakagano na. Di bale. Alam nyo kung nag-live ako ngayon, siguro nasa 20,000 views na ako ngayon. Hindi lang tayo naka-live ngayon. No? So welcome po sa aking YouTube channel. Ang Kaagapay ECTV. No? Nagla-live ako araw-araw. No? Kaya dito tuwang-tuwa yung nagla-live kasi siyempre napapanood nila ang mukha nila, sarili nila napapanood nila. Hanggang pagdating sa labas sa mansa, naalaala pa rin nila ang aming napag-usapan. Ngayon, hindi man tayo naka-live, no? Video lang, maalaala nyo pa rin ang ating pinag-usapan ngayon. Nakalimutan mo ng paglabas, hanggang pagdating ng bahay, nakalimutan mo, i-open mo lang ang YouTube channel. Mahilig ba kayo na manood ng social media? Yes, sir. Oh. Social media. Mayroong fake news, mayroong totoo, mga balita, tama? Mayroong mga AI, tama? Yes, sir. Ang sarap ng panood mo kasi akala mo totoo, hindi naman pala. Dito, totoo. Walang fake news, totoong mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. May kaugnay
buhay OFWs. Okay? Kaya kung gusto mo malaman, Mr. Sam, gaano katotoo yung mga sinasabi mo, okay, ganito. Paki-open ang inyong YouTube, ang inyong cellphone, ang data, paki-open. 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 Ha, paki-open. Para hindi nyo makalimutan, laging maalala nyo. Paki-open, kung may data kayo, i-search sa YouTube, ang Kaagapay, space, ECTV. Kaagapay, space, ECTV. Yan. 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 Mabuti pa kayo, may mga load pa. May mga data kayo, ako wala. Okay. Data. Kaagapay, space, ECTV. S, letter C, T, V. No? Ayan. Ayan. Kita nyo na? Okay? Okay. Nakita nyo na kasalamin kulay itim? Nakasombrero kulay itim. No? Nakasombrero kulay itim. Parang cowboy. Nakita nyo na? Okay. Pakitaas ang inyong mga cellphone. Pakitaas. Pakitaas. Pakitaas lahat ng cellphone. Kung na-open nyo na. Sige. Taas, taas lang. Huwag mo na ibaba. Taas, taas. Okay. Yeah. Dali ha. Ang daming subscribers. So, na nakita nyo na, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe mo. Para laging updated kayo sa lahat ng kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Ha? Ayan! Maalala nyo, mapapanood nyo na yung mga sarili nyo dyan pag nasa labas kayo ng bansa. Alam nyo, Mr. Sam, paano namin mapapanood? Ganito, di ba lahat kayo alis, tama? Na kung anong pinirman mo sa Pilipinas, dapat lahat ay masusunod pagdating doon. Tama po ba? Okay. Ang tanong, sigurado ka ba na pagdating mo doon, ex-abroad ka ma'am, first timer? Yes, Ex-abroad. Ma'am, anong trabaho mo dati sa labas sa bansa? DH. Okay, may naipon wala? Wala. Alam ko kasi nag-abroad ka ulit. Ma'am, ngayon DH ka pa rin? DH pa rin. Okay, ngayon ganito. Sure ka ba na pagdating mo noon, DH ka pa rin? Okay. Ngayon, sure ka ba na pagdating mo doon, nung unang pagtrabaho mo, after 1 month na pagtatrabaho, sahod ka agad? No? Yes, sir. Ngayon, sigurado ka ba? After 1 month na pagtatrabaho mo, itong taon, pag-alis mo, sigurado ka ba sa sahod ka agad? Hindi ba, sir? Hindi pa sure. Kaya maraming pagbabago pagdating doon, kaya dapat ihanda mo ang sarili mo. Yes, sir. May ginagampanan kayo ng tungkulin sa mga sa Pilipinas. Sino? Pamilya mo. Yung regular communication, regular remittance. At hindi lang sa pamilya mo, pati sa bansa natin, may tungkulin kayo na ginagampanan. Pag nagpapadala ka sa Pilipinas, dapat, no? Pag nagpapadala ka, yung pinadala mo, dapat bawas ng tax yun. Saan pinapasok? Sa kaban ng bayan. Kaya kayo, may tungkulin sa ating bayan. Ngayon, yung tax na kinakaltas, saan ipapasok? Sa kaban ng bayan. Tama? Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi ng iba, sir, buhaya ng bayan. Okay. Dapat lahat pa rin makinabang pag kinakailangan. Tama? Ngayon, ganito. Dahil may tungkulin ka, pagdating mo doon, ma'am, trabaho ka, wala ka pa rin sahod-sahod. Anong gagawin mo? Siyempre, ang iba nangungutang sa kapwa Pilipino. Nangutang, di balik, tubuan, may maipadala lang sa Pilipinas. Kasi may obligasyon siya sa kanyang pamilya. Ayaw niya magutuman ang kanyang pamilya. Nagpadala. Bakit? Kailangan. Ikaw, tinitiis mo yung hirap. No? Tinitiis mo ang hirap, makapagpadala lang. Hindi lang alam ng pamilya mo, no? Na ikaw, kung ano ang naramdaman nila na hirap dito, mas mahirap, mas sobra pa ang hirap na naramdaman mo doon. Ano yun? Kasi walang sahod-sahod, kulang sa pagkain, kulang sa pahinga. Gutom ang inabot. Tama? Gutom na yung gutom na dinanas mo doon, mas mahigit pa, mas matindi pa sa gutom na dinanas mo ngayon dito sa loob ng Pidos. Tama? Kaya, wala kang magawa, gawin ang iyong obligasyon. So, nakapagpadala ka, natulungan mo ang pamilya mo. So, kahit pa paano. Tama? Dahil yan ang inyong tungkulin sa pamilya at bayan. Kung wala kayong mga OFWs, bagsak ang ekonomiya ng ating bayan. Tama po ba? Kaya kayo nandito. First timer, tandaan nyo. Kayo ang mga bagong bayani. Wala pang mga kamay. Mga ex-abroad, tandaan nyo. Kayo ang dating mga bayani.
Wala bang mga kamay sa mga ex-abroad dyan? Okay. Nung marinig nila, ano bang oras sa'yo, ma'am? Ano? 2:53. Nung marinig ng mga speaker sa labas, ang bilis ni Mr. Sam. Nagpalakpakan na tapos na agad. No? Hindi pa ako tapos, pero malapit na. Kaya ngayon, regarding sa ating na pag-usapan, hindi ka man nakapag-sign ng kontrata, huwag manungkot, huwag magalit, huwag magdabog, magwala sa inyong agency pagbalik mamaya. Bakit? Hindi mo lang alam ang ginawa ng agency mo. Bakit ka pinapilos? Baka may pagbalik mo doon, sabihin pa sa agency mo, may alam pa kayong pipilos-pilos. Wala naman kaming pinirma na kontrata. No? Oh. Tapos hanggang sa pag-uwi mo, iisipin mo, normal lang. Pagdating ng bahay mo, hindi ka na makakatulog sa nangyari sa'yo. Hindi mo lang alam. Ang ginawa ng agency mo, advance pidos lang po. Advance pidos po. Ang purpose, hindi na kayo mahirapan. No? Pabalik-balik. Kasi iba makukulit. Wala pang instruction ng palo. Kung parang pumpalo, no? Kasi magpumunta rin ng police, no? Yan. Advance pidos. Hindi na after ng pidos, maghintay lang araw, tawagan naman po for final briefing kasabay ng signing of contract. Ayos ba? Yes, sir. Sabi niya ba? Ay, Salamat. Ganun pala. Oo. Salamat. Ganun pala na ginawa ng agency. Pero regarding doon sa mga nabanggit ko, ingat lang po kayo. Yes, sir. Dapat alam ng inyong agensiya. Kasi marami talaga ngayon gumagamit ng pangalan ng agency. Tapos kumukuha lang ng malaking halaga. Hindi naman totoo. Katulad ng kahapon, may nakarating sa akin na sumbong. Mabuti na lang sabi niya, sir, mabuti lang nag-apply ko ng panibago. Nakapag-videos ako nito. Bakit? Kung hindi ko nakapag-videos ngayon, sir, kawawa yung mga kasamahan ko. Mabuti na sa akin, nabawi ko na. Paano yung iba? 15 kami. May 53, may 63,000 bawat isa. Walang linaw kung kailan makaalis. Hindi alam, ginagamit ng pangalang agency. Nung pintuhan nilang agency, hindi sila kilala. Kaya dapat ingat. No?